Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Tila nagulantang nga ang lahat ng makita ngang inindorso ni VP Inday Sara itong si Manang Aimee na ito. Dahil nga rito ay talagang hindi nga pinagkakatiwalaan talaga ang pamilya nila. Matatandaan natin na puro ang banat at ginamit lamang ang pangalan ng Duterte noon. Ayon nga kay Harry Roque ay talagang hindi na sana muli sana mauulit. Ngunit ayon nga kay Harry Roque ay pagbigyan nga natin si BP Inday Sara dahil hindi nga natin ito talaga makikita ang tunay na kulay ni Aimee kung hindi natin siya susubukan muli. Ngunit ayon nga sa maraming netizen ay hindi na kami nagtitiwala sa pamilyang ito na talagang dapat talagang hindi na maupo sa bansang Pilipinas at maglingkod sa bayan. Dito natin mapapansin na dapat hindi pa rin pagkatiwalaan ng todo itong si Manang Aimee na ito dahil talagang kilala na ang kanilang mga pamilya na manggagamit. Dito nga natin makikita na kahit anong ipaglaban ni Manang Aimee at ibunyag ang kabulukan ni Kuting ng Norte ay talagang maraming netizen pa rin ang hindi nagtitiwala dahil mahirap nang maulit muli. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang isip ko sa mga Marcoses, inuulit Tama. ko. 2 beses na natin napagbigyan yung mga Marcoses, wala talaga silang kwenta. Pero sa ngayon po, na ang daming pagsubok na pinagdadaanan ni Inday Sara Duterte, suportahan po natin Tama. ang kanyang desisyon. So ako po, miski masakit sa aking damdamin, iboboto ko na po rin si Mangga. Tama. Sige na nga, dahil kung si Inday Sara na nakakulong ang ama, na si Inday Sara na inaapi ng Kongreso, na si Inday Sara na pinaalis ng Malacanang ay nakuhang endurso ang Mangga Aimee Marcos, siguro naman ako, bagamat ako rin, ang dami kong pagsubok sa buhay, magagawa kong suportahan siya. Pero, hindi na po tayo magpapabola. Hoy Mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Ito po si Aimee Mangga. Ako sinasabi ko sa inyo ha. Hindi po ako follower neto. Ayaw ko tong tao na to. Mangga pa rin sa harapan ko to. Pero, inihiling ng ating leader. Bigay natin. Boto natin, di ba? O, pakinggan natin ha. Kasi alam nyo, unang-unang ayaw ko kay Aimee Mangga. Hindi lang siya mangga. Sinungaling pa. O. Kaya hindi ko masasabi sinungaling. Yung pagtatapos daw niya ng abuga siya. Ano ba siya, no? Cum laude ba yun? O ano? Maraming kasinungalingan. Hindi na pala natapos eh. Diba? Ganun lang yun. O. Ito, pakinggan natin si Aimee Mangga, ha? Banat kasi yan dun sa Marcos administration yung poll ads nyo. Wala tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi namang maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano ang, kung sino lumalapit, kanya-kanyang agenda. Ngayon, ang nangyayari talagang nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil... Hindi naman. Paano mo ibabalik sa tamang landas ang kapatid mo? Pa-political test mo yan. Parehab mo kaya. Sinasabi ko wag mo na kaming bulahin. Iboboto ka na namin dahil kay VP Sara. Tama na yan. Huwag kang filingera dyan. Kala mo, boboto ka lang namin dahil sinabi ni VP Sara, pero wag kang pilingera. Wag ka nang mag-explain. Tatay mo, diktador yun eh. Manahimik ka na lang. Hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa, ganito, hindi ba siya nakikinig sa inyo?
Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari. O, di ba? Sa kabilang banda naman po, nakikita na naman natin ang sinseridad ni Aimee Manga. Kaya lang, sana si Aimee Manga, advice lang sa'yo, huwag ka na masyadong mambola or mamuliti ka. Wala na yan eh. Wala naman naniniwala sa'yo kasi unang-una sinungaling ka, tapos manggagamit ka. Ngayon, ayan o, hindi ko alam kung anong tawag sa'yo niyan. Hindi ka ba manggagamit? Huwag ka na, okay na, sige na, ano ka na, boboto ka na namin, sinabi ni BP Sara. Leader namin yun eh. Pag sinabi niya, kailangan ko yan, ibigay natin. Gusto ko maging presidente si BP Sara eh. Di ba? Susuportahan ko siya. In fairness naman kay Aimee Marcos, mga kareaksyon. Wag na lang ako magsasalita ngayon at malalaman ninyo, ilang buwan na lang, makikita ninyo ang katotohanan kay Aimee Marcos. Na si Aimee Marcos ay talagang supporter ng mga Duterte. Kaya lang talagang ang kapatid niya talagang naligaw ng landas. Ayaw nga magpa-follicle test. O di ba kung hindi lang naligaw ng landas siya, nagpa-follicle test na eh. Ayan na yung watch. Kaibigan sila, tingnan mo. Sarap siguro yung hila mo. Yan yung shooting eh. Ay, pangit. Mas maganda yung may clip. Yung... Yan! Yun! Bro, baba ka pa, bro. Yun! Ano yun? Paano yun? Yan. Ayan. Hila pa konti daw. Yung kanina. Yan na yun. May tao na lang sa ilalim. Kuha mo na lang, bro. Upo ka dyan. Dito sa kabilang side. Kabilang side. Ang mo yun. Kung pinagina nyo ba yung malaki pa talaga? Patingin na si Drew para sumayo na kayo. Yan, okay. Okay, ready? May kunat siya konti. Pero okay na yan. Grabe, ang higpit naman ng stylistness niya. Yun, sino ang may ginagawa? Ready? Don't smile. Ready? 3, 2, 1, action. Sino ang may ginagawa? One more. Same, chin up contest. Straight back. Ganun pala yun. Sino ang may ginagawa? Lahat sila may ginagawa. May ginagawa katartaduhan, pagnanakaw, pagdadrugs, ano ba yan? Di ba mga kareaksyon? Alam mo, Aimee, kung talagang gusto mong tumino ang kapatid mo at makinig sa'yo, mahirapan ka na, Aimee. Anyway, panoorin po natin ito mga kareaksyon ha. Alright, Reaction TV Page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon ha. Mantakin po ninyo, marami pong mga nagko-comment sa ating comment section na ako raw ay Aimee Marcos na. Mga reaksyon, iboboto ko lamang si Aimee Manga dahil po, yan ay... Okay, tanungin ko po kayo ha. Yan po ini-endorso ng ating BP Sara. Okay? Kung hindi po ninyo naiintindihan ang sitwasyon ni BP Sara ngayon, ipapaliwanag ko po sa inyo mga kareaksyon bago po tayo tumungo sa ating video. Ay nakakulong ba ang inyong ama sa dahig? Tanong lang, sino ngayon ang may nakakulong na ama sa dahig? Isang political persecution, isang kidnapping, at gustong maiuwi ni BP Sara ang kanyang ama. Ngayon, nakakulong na ang kanyang ama doon sa dahig, sa ibang bansa, at nahaharap pa siya sa isang malaking hamon sa kanyang political career, ang impeachment trial. Alam po ba ninyo kung ano yung impeachment trial? Kapag natalo si BP Sara sa impeachment trial, forever na po siyang hindi makakahawak ng public posisyon. Ngayon, maraming mga nagmamagaling dyan. Sabi ko nga, maraming mga nagmamagaling ng mga vloggers eh. Diba? Sino ba nagsabing maka-Aimee Marcos ako? Para sa akin, si Aimee, isa pa rin mangga. Hindi ko, iboboto ko si Aimee Marcos dahil naniniwala ako na si BP Sara may mabigat na dahilan bakit kailangan niya si Aimee Manga. Okay? Without the endorsement of BP Sara, hindi ko po iboboto si Aimee Manga. Ngayon,
Bakit natin iboboto si Aimee Manga? Dahil nga sinusuportahan natin si BP Sara. Huwag po ninyong pag-aahaluin yung dalawang sitwasyon. Meron talaga supporter ni Aimee Marcos at merong boboto kay Aimee Marcos dahil sinabi yan ni BP Sara. O mabubudol na naman kayo. Alam po ba ninyo si BP Sara, gagawin po niya lahat ng pwede niyang gawin, maiuwi lang ang kanyang ama doon sa dahig at maiwasan niya ang impeachment upang makapaglingkod sa atin. Huwag po tayong makikitid ang mga kukote ninyo. O, di ba? Ngayon, nagsasalita kayo dyan sa comment section eh. Ayaw ko na sa'yo, Reaction TVPH. Ano pong magagawa ko doon kung ayaw nyo na sa akin? Umayaw ba kayo sa akin dahil kumampi ako kay BP Sara? Ang bigat naman ang dahilan nyo. Ha? Umayaw ba kayo sa akin? Umayaw ba kayo sa Reaction TVPH? Dahil sa pagboto ko kay Aimee Marcos at pagpanig ko at pagkampi ko kay BP Sara? Dahil ngayon nagtitiwala na ako kay BP Sara na ang kanyang ginagawa ay alam na niya. Nabuksan na ang kanyang isip. Alam po ba ninyo napakalaking bagay ang ginawa ni Aimee Manga sa pag-iimbestiga na alam niya na ang kapatid niya ang mapuputukan? Alam po niyo yun. Kayo naman, lahat ng mga tinanong niya doon puro mga ano lang yun mga sekretary. Di ba? Tumatanggap lang sila ng utos. O ngayon mga ka-reaction, ito ang malaking katanungan. Kung aayaw kayo sa akin dahil susuportahan ko si BP Sara Duterte upang hindi siya ma-impeach at maiuwi niya dito ang Pangulong Duterte, okay lang yan. At least alam ko ngayon, umayaw kayo sa akin dahil sinuportahan ko ang kagustuhan ni BP Sara Duterte. Ibig sabihin kayo, hindi talaga ninyo sinusuportahan si BP Sara Duterte. Hindi ko susuportahan si Aimee Manga kung hindi sinabi ni BP Sara Duterte. O di ba, kailangan ko si Aimee. Ibigay natin, kailangan niya O di ba, gusto natin si BP Sara na maging presidente. O ibigay natin ang kailangan niya, baka kailangan niya yan. Ngayon, magmamatigas pa kayo, pakinggan natin si Attorney Harry Roque para magkaalaman na. O pasok, Attorney Harry Roque. Magandang umaga sa inyong lahat, ha? Kamusta naman po kayo, no? Medyo matagal tayo nakapag-live, no? At tayo po ay nagla-live pero hindi tayo nag-i-spokes hour. So ngayon naman, mag-i-spokes hour tayo, no? So anyway, kamusta po ang inyong weekend? Ako, sana po okay naman ang weekend niyo. Ako, okay naman po ang aking weekend, no? Anyway, ang pag-uusapan po natin ngayon ay iboboto niyo pa ba si Manga? Opo, lumabas na po ang advertisement ni Inday Sara Duterte kung saan iniindurso niya si Aimee Marcos. At ang tema ay itim, no? Kinakailangan ay iboto daw ang mga merong ginagawa sa kabila ng kadiliman na ating nararanasan. Well, ano po ba ang masasabi ninyo? Kayo ba po talaga ay boboto kay Manga Manang Aimee? Well, anyway, ako po talaga, sa mulat-mula, I have given Aimee Marcos the benefit of the doubt. In fact, dun sa grupo namin na meron kaming GC na kasama si VP Sara, ako yung pinakahuling bumitaw kay Aimee Marcos, no? At naniniwala naman kasi ako na kahit papano may tunay na pagkakaibigan siya kay VP Sara. Kaya lang, gaya nyo, ako po'y nabahala noong panahon na naglunsad na ang alyansa at ito nga po ay nagsimula dyan sa Ilocos Norte, abay nakita natin na siya pa ang lumapit kay Marcos Jr. at siya pa ang nagsabing, itaas mo kamay ko, itaas mo kamay ko. Ang buong inaasahan natin ay hindi talaga siya sasali sa alyansa kasi ang sabi naman niya, siya ay magiging independyente. So nagulat na lang tayo na biglang sumali siya sa alyansa. Now, syempre, naisip ko, ano ba naman ito, no? Gaya na nagsalita si VP Sara na kaya lang naman siya naging Vice President ay dahil siya ay nagamit ng mga Marcoses, no? Totoo naman po, kung hindi tumakbo bilang Vice Presidente si VP Sara, hindi po makukuha ng mga Marcos ang boto ng Visayas at Mindanao. Sa tutuusin po, kapag pinagsama mo ang boto ng Visayas at Mindanao, mapapantayan o hindi naman kaya
masasapawan pa ang boto ng Luzon, maski nandiyan ang Metro Manila at ang Balance Luzon. So malinaw po talaga na ang kanyang dahilan kung ba't nanalo itong si Marcos Jr. ay dahil nakuha niya yung suporta ng Visayas at Mindanao sa pamamagitan ni Inday Sara. Kaya nga ang sabi natin, mangga. Ginamit lamang si Inday Sara matapos naging presidente, hayan na, sinimulan ng paninira kay Inday Sara para magkaroon ng Marcos Forever. At sigurado naman tayo na magma-Marcos Forever yan, kung hindi nga lang hanggang ngayon, nangunguna pa sa lahat ng mga surveys ang Inday Sara Duterte. At naniniwala naman tayo na sa takdang panahon, at sana hindi na umabot ang 2028, kasi nga sinasabi ni Inday Sara, baka wala ng 2028 ang Pilipinas kung mag-aantay pa tayo ng 2028, magkakaroon naman tayo ng Inday Sara bilang presidente. Sana nga po. No? Pero ang tanong ngayon is, ngayong inendurso na ni Inday Sara si Mangga Amy Marcos, iboboto ba natin siya? Pero bago natin sagutin yon, bakit nga ba ang Inday Sara nag-endurso pa kay Amy Marcos? Isa po talaga ako sa nagtanong sa kanya. Yung matapos siya na sampahan ng kung ano-anong kaso ng House of Representatives, kung talagang baka maya-maya mag-endorse na naman siya ng Marcos. At sinagot din niya ako, gaya ng sinabi niya sa buong daigdig, never again sa Marcoses. So bakit kaya nag-endorse na naman si Inday Sara sa mga Marcoses? Well, alam niyo po, naniniwala ako sa loobin talaga ni Inday Sara, never again to the Marcoses. Pero ang anman naman niya nakakulong sa dahig, siya ay ginikipit, siya ay na-impeach, at siya ay dadaan sa pagliliti sa Senado. So kung siya ay nag-endurso kay Amy Marcos, siguro naman may dahilan po ang ating Inday Sara kung bakit niya ginawa yun. Now, pag-aralan natin, isa-isahin natin ang mga posibleng dahilan. Well, narariyan na yung kanyang impeachment trial, no, na kung saan lilitisin siya ng Senado, no? At alam naman natin na kinakailangan ni Inday Sara ng at least 8 senador na boboto kontra sa impeachment para siya ay manatili bilang isang vice president. Bilangin natin ilan ba yung susuporta kay Inday Sara sa impeachment. Ang sigurado dyan ay yung 3 PDP. Si Robin, si Bongo, si De La Rosa. Okay? Yan naman po ay siguradong yung dalawa dyan ay siguradong mananalo na. Ngayon, na-endurso na rin ni BP Sara si Camille Villar. Siguro naman si Camille Villar, boboto na rin sa kanya. Sino pang posibleng bumoto kay Inday Sara? Nandiyan si Joel Villanueva. Sigurado naman po yan, boboto kay Inday Sara Duterte. Tapos, nandiyan din si Alan Peter Cayetano. Hindi masyado magkasundo itong dalawa, pero dahil naging vice-presidente naman ni Tatay Digong si Alan Cayetano at nagsasalita ngayon, sigurado naman po ako na si Alan Peter Cayetano hindi rin susuporta sa pagtatanggal kay BP Sara. Nandyan din yung kapatid niya, si Pia Cayetano, na bagamat hindi pa nai-endorso ngayon Inday Sara, tingin ko may endorso rin. So, posibleng pang-8 ay si Amy Marcos. Ngayon siya ay na-endorso na. Siguro naman, kapag na-endorso na ngayong na-endorso na ni BP Sara si Mangga Amy Marcos, talaga namang at least maninindigan si Manang Amy na hihindihan niya ang anong tangka para tanggalin sa pwesto ang ating Vice President. No? Sana nga naman po. No? So anyway, ganyan po ang analysis ko. No? Ang unang-una na kailangan ni Inday Sara, it's the fight of her life. Kinakailangan talaga na siya po ay hindi matanggal bilang Vice Presidente. Kasi pag siya'y natanggal sa Vice Presidente, mawawala yung resources ng kanyang opisina, mawawala rin yung kanyang visibility as Vice President. No? At magiging mas madali na Marcos forever ang mga Marcoses. No? Pero bukod pa sa impeachment, ano pang mga dahilan kung bakit kaya inendorso ni BP Sara si Amy Marcos? Well, bukod po dyan, narariyan yung naging papel ni Amy Marcos doon sa investigasyon sa kung paano nakidnap ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ako naman po ako'y sumasang-ayon dun sa sinabi ni Mama Hanilet na ano pa bang gusto niyang malaman. Alam naman ng lahat, nakita naman natin sa telebisyon kung paano ginawa yung kidnapping ni Tatay Digong. No? Totoo po yan. Pero at least lumabas yung mga detalye kung sino-sino talaga ang mga nagplano. At ngayon lumalabas talaga na bagamat inaako yan ni Secretary Boying Remulla, talagang ang order ay nanggaling talaga sa Malacanang at the highest level.
At alam natin na ang ginamit nilang instrumento ay isang tao na napakalapit sa First Lady natin ngayon, kay Lisa Araneta Marcos, itong Ambassador Lacanilao, na ang kanyang opisina pala ay Special Envoy on Transnational Crime, sila nakipagtulungan sa Interpol. At nalaman natin na wala naman talagang Interpol Red Notice, meron lang diffusion notice na Pilipinas pa ang nagpadala. So ibig sabihin, parang humingi ng tulong ang Pilipinas sa kanyang sarili para iparesto itong si Tatay Digong. At nalaman din natin na talagang bagamat sinasabi ng mga kapulisan ang order na isakay sa eroplano si Tatay Digong ay nanggaling sa PNP chief, hindi naman para desisyonan lamang ng PNP chief yan. Siyempre yan po ay plano talaga ng presidente mismo at wala nang iba na po pwedeng masisi sa ganyang mga pangyayari. So, totoo po ang sinasabi ni Ma'am Hanilet na alam na naman natin mga pangyayari, pero sa pamamagitan ng ganyang pagkakaroon ng hearing, na-detalye kung ano yung mga karumal-dumal nga na mga pangyayari dyan sa Senado. No? So, let's give credit where it is due. Dahil po pwede naman na nagbingi-bingihan at nagbulag-bulangan din si Amy Marcos, pero siya naman po ay nanindigan. At siyempre, siya po ay bumitiw na rin sa alyansa. So kaya nga po, 11 na lang ang kandidato ng alyansa dahil umalis na nga po si Amy Marcos sa opisyal na kandidato ng alyansa. At tama lang naman siguro na arugain ni VP Sara. Pero ano ba tingin nyo? Sa tingin nyo ba ay tinuturing talagang malapit na kaibigan ni Inday Sara itong si Mangga? Well, alam nyo, yung sandaling nagkasama kami sa Hague, nagkaroon ako ng bagong perspective dito kay VP Sara. Meron pala siyang distinction sa mga tunay na kaibigan at ang mga tunay na kaibigan niya ay hindi talaga nasa larangan ng politika at meron din siya mga political friends. At sa tingin ko, ang tingin niya kay Amy Marcos ay political friend na talagang alam naman niya na mga political friends ay naririyan lamang kung meron din silang silbi sa iyo. At hindi ito yung mga tao talaga na pagkakatiwalaan mo with your own life. So sa tingin ko, ganyan ang tingin ni Inday Sara kay Mangga. Hindi para pagkatiwalaan si Mangga sa kanyang buhay, pero alam niya na sa politika, talagang kinakailangan lang magkaroon ng alyado. Kumbaga, scratch your back at scratch your back. Ngayon, nangangailangan ng suporta si Amy Marcos. Siyempre, tinulungan siya ni Inday Sara at inaasahan naman natin na bagamat minsan nang nabigo si Inday Sara doon sa kay Amy Marcos dahil ginamit nga siya para manalo at talaga namang wala namang masyadong nagawa si Inday Sara, si Amy Marcos para itigil yung mga maiitim na balak ng kanyang kapatid at ng mga kaalyado ng kanyang kapatid, kahit papano, magiging kakampi ni Inday Sara itong si Mangga Amy Marcos. Alam ko mahirap tanggapin na na-endorso na naman ang VP Sara ang Mangga Amy Marcos. Gaya ng sinabi ko sa inyo, no, ako yung pinakahuli-huling gumitiw kay Amy Marcos sa pagkakatiwala sa kanya. Hanggang sa muli, ako talaga'y umaasa na magiging tunay na kaibigan itong si Amy Marcos. Pero ang katunayan po, sa politika, wala talagang tunay na kaibigan. At yan ang isang natutunan ko na kay Inday Sara. Ang tunay na pagkakaibigan, yun yung mga taong labas politika. Dahil talagang ang mga nasa politika, naggagamitan lang yan. Yan ang masakit po. At sa tingin ko, may mga dahilan naman ang Inday Sara. Huwag na po tayo magtampo kay Inday Sara. Bakit? Ang mga tatay ba natin, nakakulong ngayon sa dahig? Yun. Hindi. Ang ating posisyon ba ngayon ay nasa banta na matapos na dahil ikaw ay na-impeach na? Hindi. So kung Inday Sara na ang ama ay nasa kulungan sa dahig at kung si Inday Sara na siyang in-impeach na at dadaan sa pagliliti sa Senado ay nag-endorso pa rin kay Amy Marcos, sino ba naman tayo para tumutol? Hindi ko naman po sinasabi na hindi pwedeng magkamali si Inday Sara Duterte. In fact, nung sumunod ako sa kanya sa unit team, talaga alam naman natin na nagkamali si Inday Sara Duterte dyan. No? Pero sa ngayon, tingin ko naman, natuto na ng leksyon si Inday Sara. Kung dati madali siya magtiwala, ngayon hindi na madali magtiwala. Yun! Kung siya ay nag-endorso, meron ngayon siyang dahilan. Yun! At ito ay dahilan na naman sa larangan ng politika. So tama na po ang pagtatampo, tanggapin na lang natin na sa politika talaga, kinakailangan magkaroon ng ganito mga moves, kumbaga.
Dahil sa politika talaga, kinakailangan may kakampi ka pag kailangan mo talaga ng kakampi, pero alam mo kung sino talaga ang tunay na mga kaibigan. Yun. Sa mga pinagdadaanan ko, kilala ko na rin po ang aking mga tunay na kaibigan. Sa totoo lang po, ako yung membro ng Kongreso, akala ko ang dami kong kaibigan dyan sa Kongreso. Pero nung naglitis ang mga WAD committee, kung sino pa yung mga akalain kong mga kaibigan, unang-una, yung mga tinuturing kong pinakamalalapit na kaibigan, ni minsan hindi nagpakita sa hearing ng Quad Committee para ako'y saklolohan. The best that they could do was wag nang sumipot sa mga hearing. Pero hindi yun ang kinakailangan ko. Ang kinakailangan ko, rest back. Pero none of those whom I consider to be my closest friends in Congress were there. The most na ginawa nila, nag-absent sila. At yung mga lukulukong mga nanira sa akin, yung mga lukulukong na talagang kung ano-ano mga pinagsasabi laban sa akin, ay nako. Bagamat hindi ko naman sila tinuring talagang kaibigan kahit kailan, hindi ko naman akalain na tuturingin akong kalaban. Yun. Pero alam nyo, money talks talaga sa politika. Lahat naman mga nangyari sa akin, dahil pera-pera din po yan. Nadaan sila sa pera-pera. Marumi po talaga ang politika. Pero ang problema, kung di naman makikilahok ang mga merong malinis na puso at malinis na mga pagkatao sa politika, hahayaan na lang ba natin ang puro mga puwersa ng kadiliman ang malalagay sa posisyon? Lalo naman pong pupunta sa kangkungan ng ating bayan kung hahayaan na lang natin ang puwersa ng kadiliman ang palaging magharing uri sa larangan ng politika. Yun. Naniniwala pa rin po ako na kinakailangan natin ang isang tao na malinis ang pagkatao gaya ni Inday Sara Duterte. Di ba? At kung si Inday Sara Duterte naman na pinagdadaanan